Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Dalawang spread tayo, pero basahin ko muna itong una. Meron tayong clinging, holding on, obsessing, spying time, waiting, cycles, moments, influences, attachments, third parties, peers. Tingnan natin kung anong klaseng third party to. Kung ibang tao ba to o someone else. Pero merong obsessing, holding on, spying. Tingnan natin. Pero mukha siyang third party na talagang someone else. Pero nagdagan natin. So sabi, confusion, uncertain, unclear, unsure. Ito, possibilities, free-spirited, adventure, risks, foundation, published, family, security. Di pamilyado pala yung bida natin. Pamilyado. May someone na nag-take risk at pumunta sa ganitong klaseng sitwasyon na may third party. Ngayon, yung bida natin nalilito in a way na kung mag-move on na ba siya o maghihintay pa ba. Nalilito siya kung mag-move on na ba siya o maghihintay pa na bumalik yung partner niya. Dito kasi, mukhang mahal niya pa. Kasi holding on, obsessing, spying, clinging, mukhang mahal niya pa yung partner niya. Ganun na para bang kung magbalik, willing siyang tanggapin. Kaya lang nalilito siya dito kung babalik pa ba yun o hindi na yung partner niya. Kasi nga may third party. Pero agad pamilyado sila o pamilyado o kasal. Alin man sa dalawa o both. Grabe, napakainit dito sa kwarto ko. Kaya lang bawal mag-electric fan at maingay. Parang ginigisa sa mantika. Napakainit. Ngayon, anong idadagdag natin dito?
ito na lang itong mensahe. Anong mensahe ng partner ngayon na hiwalay na sila? I know what I am doing. I play dumb to keep you confused. Alam daw niya kung anong ginagawa niya. Nagtatan-GA lang siya. Na kunwari di niya alam. Pero totoo, alam niya talaga. Para malito yung bida natin. Ma-confuse siya dito. Maaring yung iba sa inyo ay binibigyan ng mixed signals. Na kunwari mahal pa siya, pero hindi na pala. Or maaaring pinapaasa yung iba sa inyo, feeling nila, pinapaasa sila. Maraming pwedeng case. O pwede rin kaya lang nagbabalik ay dahil hinuhututan ng pera. Pero again, isa lang ang direksyon. Alam niya yung ginagawa niya na mali. Pero nagtatan-GA nga siya. Na kunwari hindi niya alam. Ano to parang nagpapanggap na inosente. Para hindi siya pagbintangan. Ganun ang dating. Or baka may nangyaring ganyan noong sa past, nung sila pa. Ganyan yung ginawa nung partner. Lalo na siguro nung panahon na hindi pa nalalantad yung third party. Na yun nga, nagpapanggap na inosente, walang alam. Ginagamit niya yung maamo niyang mukha, ma-acting siya na wala siyang ginagawang masama, pero ang totoo masama pala ugali niya, may ginagawa siya na masama. Or kapag nakatalikod yung bida natin, pero dahil grabe yung tiwala nung bida natin sa partner niya, edi naniwala naman siya. Ganun dating dito. I cannot give you what you want or deserve. I'm sorry. Di daw niya mabigay yung gusto at pangangailangan ng bida natin. Sorry daw. Siguro kaya siya naghanap ng iba. Maraming pwedeng case. Pero tingin ko itong mga to, ito yung nangyari in the past. Ito, I am embarrassed by my actions and feel disgusted with myself. So, nahihiya daw siya sa ginawa niya. At nainis siya sa sarili niya. So, pag ganito, papasok na dito yung regret. So, malamang-lamang ito na yung present na feeling niya. Ngayon nahiwalay na. Ang bida natin, syempre yung bida natin ay Aquarius at yung partner niya. So ngayong hiwalay na sila at nagkaroon ng third party, doon niya na-feel tong embarrassment at inis sa sarili. Kasi again, malamang-lamang nag-regret siya sa napili niyang action or decision or option. Kaya yan, napi-feel niya dito yung regret. Na mali yung ginawa niya, decision niya, o pinili, o option. Ngayon, dito tayo sa
future outcome. Napakainit talaga. Buti hindi pa nagpapawis ang kamay ko. Or else, mababasa tong card. Pag naglagay ako ng electric fan, maingay sa mic. Edi, pag maingay sa mic, edi maingay din sa video. So, tiis-tiis na lang. Sabi, ang init talaga. Ito na yung future outcome, ha? Page of Wands, the Magician, the Tower. Oh. Pag may sudden change dito, pero dito sa Page of Wands, ang dating sa akin, mukhang may gagawin siyang something new. Energy to ng ng partner. Parang may gusto siyang gawing something new. Na parang to try siya mag-explore o mag-discover. So, again, ng something new. Ano yun? O parang naging curious dito ba? Yung partner. Naging curious siya dun sa bida natin. About what if bumalik siya sa bida natin. Parang na-miss niya yung mga perks na meron siya dati nung sila pa. Ngayon, itong magician, tingin ko ito yung partner. Partner. Ito yung bida natin. Ito yung partner ng bida natin. At ito yung bida natin. Siya yung nagmamanifest. Tinatry niya i-manifest yung partner niya na bumalik sa buhay niya. Maaring gumagamit siya dito ng mga kung ano-anong witchcraft or magic, kasi magician yan, para mapabalik yung partner niya. Like, siguro gumagamit siya ng candlelighting crystals, gemstones. Kasi kung candle, pink or red o blue. Ang blue yata yung justice kasi syempre siya yung original. Kung blue, matauhan na yung partner niya at bumalik sa kanya at gawin niya ang tama, tuwid niya ang pagkakamali niya. Ngayon, iba pang witchcraft, magic, subliminal music, nasabi ko na ba yan? Palo Santo, kasi nagbe-bring siya ng positivity. Yung usok, meron pa yung cinnamon stick daw. Di pa ako nakatry. Pero para raw siyang Palo Santo na i-burn mo rin. O pwede rin affirmation words. Every morning, may iba nga regardless kung anong time. Pero, yun nga, na gumagamit ng affirmation words sa tubig.
tapos iniinom. So, maraming pwedeng case. Hanapin nyo na lang sa internet. Ano yung mga manifestation tools na sa tingin nyo pwede sa inyo. Pero again, regardless kung gawin niya itong sinasabi ko or hindi, pero may sarili siyang way yung bida natin. O dasal, pwede rin namang dasal Isa rin yun sa affirmation words. May sarili siyang way kung paano niya i-manifest tong partner niya. At ito ng result, the Tower. Kasi tumatalab na yung magic niya dito. Spell, ritual, ceremony, rite. Kasi naku-curious na ulit dito yung partner Ang result, unexpected outcome, the Tower. O sudden change. So, ngayong hiwalay na sila, malaki ang chance na may change, di ba? Sudden change. So, mababaliktad yun. Maaaring magbalik yung partner since nakikurious siya dito. Gusto niya mag-explore. Malamang-lamang di siya contented dun sa napili niyang option o third party. Kaya ayan, nag-explore na naman siya. Or na-miss niya yung partner niya. Ang partner. Na-miss ng partner yung bida natin. Kaya ayan. Curious siya dito. Lalo na nga kung ginagamitan ng magic, dasal o ceremony, rite, ritual o any form ng witchcraft ng bida natin. Tapos ayun. Magkakaroon ng manifestation kasi dito na yung the Tower. Change ng outcome. Kung di na sila, di kakabalikan pa nga. Malaki ang chance sa the Tower. May marireveal dito sa partner. At magpaparealize na gawin niya ang sa tingin niya ay tama. At ang tama ay bumalik sa original at may pamilya sila or kasal sila. Ganyan dating dito sa future outcome natin. Dito pala, no. Noong una ko kasi yung unang card. Para pag binalikan ko, hindi ako malilito. Anyways. Dito na tayo sa Blue. The impossible partner. Ng Aquarius sa reading na to. Scorpio. Capricorn o Aries. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo fit dun sa kakilala nyo. So, ito yung possible zodiac sign ng kakilala nyo. Aquarius, Sagittarius, Virgo, may isa pa tayong clue yung huli may description. Same instruction. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. So, kung hindi man to tumama sa inyo yung clue, di baka tumama dun sa person nyo. Kakilala o idol.
So, pag ganito, mature, very young, kailangan yung mga bida, casts, parang naging teleserye na to sa reading natin ay yung mag-lovers, third party. Ngayon, kung tingin nyo, hindi para sa inyo yung reading, pero parang tumatama sa kakilala nyo, di dun, sa kakilala. So, sila yung tatamaan ng clue natin. May someone na nasa 40. Ito, pag ganito itsura, 40 na to. 40 pataas. Ito naman, nasa very young. Wala kasi middle dito di gawin ko ba tong 39? Gawin ko sana 29 lang Kaya lang, dito nga sa deck na to, wala siyang yung sakto lang, 30 to 39. Di ganito na lang. 40, pataas ito, 39 pababa. Okay. Yung edad. Ito may tribo. Lalaki. Sa lalaki siguro yung mga may tribo. May mga tao kasing masyadong pinapahalagahan yung tradition, culture, or may mga ganyan nga tribo, lalo na sa probinsya nakatira. Pero again, itong lalaki yung may tribo. Teka nga, hanapin ko nga sa internet, ano ba yung tribal na yan? Alam ko kasi tribo yan. Panlipi, ano ba yun? Nahanap ko sa Google Translate, panlipi daw, ano yun? Teka, sa English kaya. Tribal. Tribe nga daw. Basahin ko na nga lang, pero hindi ko na Tagalogin. Tribal generally refers to something related to or characteristics of a tribe. A social group typically united by shared ancestry, customs, and language. It can also describe a strong sense of loyalty to one's own group, sometimes even to the exclusion of others. May mga culture nga na sabi ko, mga tradition, or halimbawa isa probinsya, ito Caviteño, Pangasinense, Bulaqueño, ayun. So para-parehas sila na Caviteño, ano ba yung sinabi ko, Pangasinense, Bulaqueño, Davaoeño, Manileño, Batanggenyo, para-parehas sila, magkauri ba, pwedeng ganon. Yan ang lalaki, o siya yung may pagpapahalaga dun sa nakagisnan niya or hometown. Kasi may iba naman na walang pakialam sa mga ganyang tradition, culture, ancestry. Yan, lalaki yung may ganong pagpapahalaga sa mga tradition or sa magulang. Kung ano yung gusto ng magulang, yun nasusunod. Parang tawag doon, family oriented yung lalaki. Anyways, di na ako maglalagay ng ibang card kasi 25 minutes na to. Wala na yung general prediction. Ito na lang. Yung general advice. Pero yung prediction wala na. Kulang na ako sa time. So,
So, basahin ko na lang tong part na to para mabilis. Ayan, nagpapawis na rin ang kamay ko. Napakainit nga. So, again, general advice sa period na to. Sabi, a friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. So, yan ang general advice. All about friendship sa period na to. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.